Noong una, tahimik lang ang bayan ng San Roque. Malayo sa siyudad, puro bundok, puno, at palayan ang paligid. Kapag gabi, tanging huni ng kuliglig at haging malamig ang maririnig. Pero sa likod ng katahimikan na iyon, may mga lihim na pilit itinatago ng mga matatanda. Lihim na kinasanayan na lang ng mga tao at lihim na unti-unting binubuksan ng dalawang makapatid na estudyante na hindi nila alam, magbabago ng buong buhay nila. Si Adrian, 16 na taong gulang, ay panganay sa kanilang dalawa. Tahimik, matalino, pero may lungkot sa mga mata. Simula nang mamatay ang kanilang ina sa sakit, parang nawalan na siya ng saysay sa buhay. Ang ama nila ay minsang umalis para magtrabaho sa Maynila pero hindi na muling bumalik. Kaya't si Adrian na ang tumeyong magulang sa nakababata niyang kapatid na si Leah, 12 anyos at masayahin. Magkasama silang pumapasok sa pampublikong paaralan sa bayan, naglalakad ng halos 3 kilometro araw-araw. Wala silang cellphone, wala silang bisyo, wala rin silang kaibigan, maliban na lang sa isa, si Ate Myrna, tindera sa tapat ng paaralan, na palaging nagbibigay sa kanila ng libreng tinapay kapag wala silang baon. Pero nitong huling linggo, napapansin ni Adrian na may kakaibang nangyayari. Tuwing madaling araw, may naririnig siyang kaluskos sa bubong. Akala niya pusa. Pero nang tignan niya, wala naman. Kinabukasan, nakita niya may mga gasgas ang kahoy sa may bintana nila, para bang may matutulis na kuko na pilit sumusungkit mula sa labas. Hindi niya agad pinansin. Baka daga lang o unggoy mula sa gubat. Pero nang gabing sumunod, nakita niya si Leah na nakatayo sa dilim, sa may pintuan, nakatingin sa labas na parang hipnotisado. Leah, mahinang tanong ni Adrian. Hindi siya sumagot. Nanatiling nakatayo. Nang hilahin niya sa braso, doon lang parang natauhan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. May bumubulong, sagot ni Leah. Babaeng umiyak. Sabi niya, halika, halika. Napakapit si Adrian sa kapatid. Hindi niya alam kung nananaginip lang ito, pero gabi-gabi na itong naulit. At bawat umaga, mas lalong nanlalalim ang mga mata ni Leah. Mas naging matamlay. Parang unti-unting nawawala sa sarili. Nagsimulang magtanong-tanong si Adrian sa mga kapitbahay. Tahimik ang mga matatanda. Parang takot magsalita. Pero isang matandang babae, si Lola Maring, ang lumapit sa kanya habang nag-iigib siya. May dugo kayong minana, mahinang sabi nito. May lahi kayong hindi dapat gisingin. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Nang tanungin pa niya, tanging ito lang ang sinabi ng matanda bago lumayo. Ag may bumubulong sa dilim, huwag mong sagutin. Kahit kapatid mo pa, yan. Hindi na siya nakatulog ng gabing yon. Binantayan niya si Leah. At muli, nakita niyang bumangon ito, pumikit, at nagsalita ng mga salitang hindi niya maintindihan. Hindi ito wikang Tagalog, parang matandang dialekto o bulong. Kinabukasan, kinausap niya si Ate Myrna. Doon niya nalaman ang kwento ng nanay nila, na ayon sa balita noon, hindi basta sakit ang ikinamatay nito. Isang gabi raw, nahuli itong nakatayo sa gitna ng palayan, duguan ang damit at may hawak na piraso ng laman ng hayop. Nilihim ito ng mga kamag-anak, dinala sa albularyo, at matapos ang 3 araw na pagkakakulong sa sariling silid, pumanaw ang ina nila. Tumigil sa usapan ang mga tao mula noon. Adrian, ani Ate Myrna, baka hindi mo lang alam may sumpa ang lahi niyo. Anong sumpa? May lahing aswang ang ina mo. Natahimik si Adrian. Hindi siya makapaniwala. Pero may kung anong lamig na dumaan sa batok niya. Naalala niya ang mga gasgas sa bintana, ang kaluskos sa bubong, ang mga bulong, at ang pagbabago sa kilos ni Leah. Bakit ngayon lang ito lumalabas? Tanong niya. Pag dumarating ang 13 kaarawan, doon nagsisimula ang pagising, sagot ni Ate Myrna. Magse-celebrate ng birthday si Leah sa susunod na linggo. Sinubukan ni Adrian na iwasan ang takot. Double bantay siya sa kapatid. Hindi na siya natutulog sa gabi. Lagi siyang may dalang asin, bawang at itok.
hindi para manakot, kundi para maghanda kung sakaling may totoong panganib. Pero isang gabi, habang nasa bubong siya ng bahay nila at nagbabante, narinig niya ulit ang kaluskos. Mula sa itaas ng punong mangga, may humahagikik. Dahan-dahan siyang tumingin. Isang babae, nakasuot ng puting damit, may mahabang buhok at nanlilisik na mga mata, nakaupo sa sanga, nakatingin sa kanya. Walang puti ang mga mata, itim lahat, at gumingisi. Ang kapatid mo, anang babae, sa amin ang kaluluwa niya. Hindi mo na mapipigilan. Tumakbo siya pababa. Pagkalipas ng gabing yon, hindi na naging pareho ang lahat. Sa loob ng bahay, tahimik si Adrian pero ang utak niya ay parang may kulang sa hangin. Laging tumatakbo, laging may kaba. Hindi pa rin niya alam kung saan dinala si Leah. Hindi niya alam kung buhay pa ito o isa na lang banggunot na hindi na niya magigisingan. 3 araw na ang lumipas. Hindi siya pumapasok sa paaralan. Ang mga kapitbahay, nag-uusap-usap pero walang nagsasalita ng direkta. May mga sulyap na may halong awa at takot. Minsan, nadirinig pa niyang sinasabi, siguro nga totoo, siguro nga aswang ang lahi nila. Ang masakit pa, kahit si Eight Merna, hindi na nagpakita. Iniwesan siya ng tanging taong tumulong sa kanila. Naglalakad siya noon sa palayan, 10 oras ng gabi, dala ang itak ng kanyang ama na iniwan nang ito'y umalis. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta sinusundan lang niya ang kutob sa dibdib. Sabi ng puso niya, may kailangan siyang hanapin. May kailangang malaman. Habang naglalakad, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong balete. Nakasuot ng barong na gusgusin, may mahabang balbas, at hawak-hawak ang baston na gawa sa matandang kahoy. Nakatingin ito sa langit, habang kinakain ang tila alikabok na puti mula sa isang maliit na sisidlan. Adrian, tawag nito. Matagal kitang hinintay. Napahinto si Adrian. Hindi niya kilala ang matanda. Sino ka po? Tanong niya. Ako si Mang Kalisto. Tagabante. At ikaw apo ng isang manunugis. Naguluhan siya. Manunugis? Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit si Mang Kalisto at hinawakan ang balikat niya. May mainit na kuryenteng dumaloy sa balet niya. Parang biglang may pumunit sa alaala niya. Sandaling imehe ng kanyang ina, tumatakbo sa kagubatan habang may sinusundan. Mga mata nitong pula, at katawan na kalahating tao, kalahating hayop. Hindi mo alam ang lahat, Adrian, ani Kalisto. Ang ina mo, hindi lamang basta may lahing aswang. Isa siyang manunugis, tagapuksa ng mga nilalang ng dilim. At ang lahi niyong dalawa ni Leah, kayo ang susunod. Napaling si Adrian. Hindi. Mali kayo. Normal lang kami. Gusto ko lang makabalik si Leah. Yun lang. Ngunit ngumiti lang ang matanda. Hindi mo may babalik ang kapatid mo kung hindi mo harapin ang totoo mong pagkatao. Biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa bulsa ng matanda, inilabas niya ang isang bagay, luma, kupas, pero kumikislap sa ilalim ng buwan. Isang mutya, bilog at may kulay asul at ginto, parang may buhay sa loob. Ito ang mutya ng gabay, ani Kalisto. Mula sa huling labanan ng mga manunugis at mga tagapukaw ng dilim. Dito mo makikita ang totoo, at dito mo rin mahanap ang daan kay Leah. Pagkabigay niya ng mutya, biglang sumigaw ang paligid. Umalon ang lupa, at mula sa lilim ng mga damo, tumindig ang isang aninong may buntot ng isda, balet na parang kaliskis, at matang pula, isang syokoy. Bakit mo siya tinutulungan, Kalisto? Bulong nito sa malalim na tinig. Hindi pa siya handa. Bata pa siya. Wala na tayong oras, sagot na matanda. Ang pusong itim ay gumagalaw na. Napaetra si Adrian. Anong pusong itim? Isang makapangyarihang aswang na nakakulong sa ilalim ng bundok banoy. Siya ang kumuha kay Leah. At kapag dumating ang 13 gabi ng pagdadala, tuluyan na siyang magiging kasangkapan ng dilim. Ikaw lang ang makakabasag ng sumpa. Hindi makapaniwala si Adrian. Lahat ng sinabi sa kanya ay tila alamat lang noon.
Erong ngayon narito sa harapan niya, isang syokoy na tagapagbante, isang matandang albularyo, at isang mutiyang may sariling liwanag. At ang sarili niyang laman at dugo, isa palang manunugis. Hindi ko kaya to, bulong niya. Hindi ako kagaya ng ina ko. Ang ina mo'y pinilit ding mamili. At sa huli, pinili niyang lumaban, ani Kalisto. Kaya ngayon, ikaw ang kailangan. Mula noon, nagsimula ang pagsasanay ni Adrian sa ilalim ni Kalisto. Ipinakita sa kanya kung paanong gamitin ang mutya bilang panangga at pangtuklas. Ipinakita rin sa kanya ang aklat ng mga anino, isang lumang librong isinulat ng mga unang manunugis, kung saan nakasad ang mga pangalan at anyo ng nilalang sa dilim. May mga orasyon, dasal, at panalangin para proteksyon. Pero sa kabila ng lahat, may bahaging ayaw tanggapin ni Adrian ang kanyang kapalaran. Hindi niya ginusto ito. Hindi siya handa. Hindi niya alam kung ang laban ay may kahihinatnan. Isang gabi habang nag-iensayo siya ng dasal para sa pambalot, napahinto siya. Tumulo ang pawis sa noo niya. At mula sa sulok ng kagubatan, isang tinig ang narinig niya. Kuya, boses ni Leah. Napaluhod siya. Leah, kuya, huwag ka nang sumunod, masaya na ako dito. Hindi mo ako kayang iligtas. At muli, nawala ang tinig. Tumayo si Adrian. Hawak ang mutya. Puno ng luha ang mga meta. Sa dibdib niya, may puwersang humahati sa katotohanan at takot. At sa malayo, sa ilalim ng buwan, may anyong anino na gumagapang sa lupa, patungo sa kanya. Ang gabi ay lalong lumalamig. At ang dilim ay unti-unti nang gumigising. Hindi na alam ni Adrian kung alin sa mga nararamdaman niya ang totoo. Takot, galit, o lungkot. Simula nang mawala si Leah, parang wala ng kulay ang bawat araw. Kahit may kasamang albularyong tulad ni Mang Kalisto, kahit hawak niya ang mutya na sinasabing makapangyarihan, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Wala siyang muwang sa mahika. Wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. At higit sa lahat, wala na siyang pamilya. Gabi-gabi, habang nagsasanay siya, paulit-ulit niyang naririnig sa utak ang sinabi ng ama noong huli nila itong nakita, mahigit 3 taon na ang nakaraan. Walang silbi ang pagiging matapang kung takot kang mawalan. Hindi mo kayang protektahan ang kahit sino. Umalis ang kanilang ama isang araw matapos masunog ang likod ng kanilang bahay. Isang sunog na misteryosong lumamon sa lahat ng laruan ni Leah at ilang lumang gamit ng kanilang ina. Walang investigation. Walang paliwanag. Umalis ang ama na parang may tinatakasan at hindi na bumalik. Gayong si Adrian na lang ang natira. Ang sakit ng abandonment ay lumalim pa. Lalo't ngayon, pakiramdam niya, isa siyang pagkatalo. Habang naglalakad siya pauwi mula sa ensayo, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya sa gilid ng kakahuyan. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang bigat ng tingin mula sa dilim. Kalisto, tawag niya pero walang sumagot. Binilisan niya ang hakbang. Hanggang sa narinig niya ang putok ng sanga sa likod. Tumigil siya, dahan-dahang lumingon. Wala. Pero pagharap niya muli, isang aninong mabilis ang dumopo sa kanya mula sa taas ng punong akesya. Tinamaan siya sa balikat. Napasigaw siya sa sakit. Isang nilalang na tila kalahating uwak, kalahating tao, may pakpak na parang tela ng kadiliman, at matang mapula, ang lumipad paikot sa kanya. Tigpasok. Isa sa mga tagasundo ng mga nawawala sa gabi. Agad niyang inilabas ang mutya. Kumislap ito. Nabulag ang nilalang ng saglit, dahilan para makatakbo si Adrian patungo sa sapa. Pero hindi siya ligtas. Sa gilid ng tubig, nakita niyang gumalaw ang sariling anino. Tumayo ito, kumawala sa paa niya, at naging isang itim na batang babae, hubad, nanginginig at walang maita. Kuya, uwi na tayo. Di ba? Mahina nitong tanong, gamit ang boses ni Leah. Hindi niya alam kung moto ba ito o ilusyon lang. Pero sa kabila ng hiwaga, sumisigaw ang puso niya. Hindi ito si Leah. Isa itong bitag. Napasigaw siya. Tumigil ka. Hindi ikaw ang kapatid ko. Sumiklab ang liwanag mula sa mutya. Dahilan para magsisigaw ang nilalang.
Naglaho ito sa ulap ng usok at itim na balahibo. Nanghina si Adrian. Napaluhod siya sa damuhan, hawak ang balikat na duguan. Dumating si Mang Kalisto, huli na. Tinulungan siyang tumayo. Ang mga taga-pukaw ng dilim ay nagsisimula ng gumalaw. Gusto nilang palambutin ang isip mo. Ipakita ang sakit mo para gamitin ito laban sa iyo. Hindi ko na kaya, Kalisto, bulong ni Adrian. Lahat na lang umaalis. Si Papa, si Mama, si Lia. Tapos ngayon, peti sarili kong anino, kinakalaban ako. Tandaan mo, sabi na matanda, ang pinakamaitim na dilim ay nagmumula sa loob. Pero doon din matatagpuan ang apoy. Pilit siyang pinatayo ni Kalisto. Binigyan siya ng isang piraso ng tuyong dahon na parang sunog. Ito ang dahon ng banta, ginamit ng mga unang manunugi sa pag-iwas sa panggadaya. Ilagay mo sa ilalim ng dila, tuwing may nararamdaman kang di mo may paliwanag. Sa gabing yon, hindi na nakatulog si Adrian. Tinitigan niya ang mutya. Habang hawak ito, may mga imehe siyang nakikita, mga sandaling hindi niya alam kung totoo o alaala ng ina niya. Isang eksena ng babae sa loob ng kuweba, may hawak na itok, inapalibutan ng mga aswang na sumusumpa sa kanya. Bakit ako? Tanong niya sa dilim. Bakit kami? Sa di inaasahang pagkakataon, may tinig siyang narinig, hindi kay Kalisto, hindi kay Lia. Isang matandang boses, parang lalaki, pero parang hindi rin tao. Dahil dugo mo ang tanging susi, ikaw ang tagapagmana. At ang kapatid mong babae, siya ang pintuan. Napabalikwas siya. Walang ibang tao. Pero ang mutya, umiinit. Nagmadali siyang bumalik sa tahanan ni Kalisto. Doon, sa ilalim ng puno ng duhat, hinukay nila ang isang lumang bowl. Binuksan ito ni Kalisto gamit ang dasal at orasyon. Sa loob, may tela na pula, may sulat na luma, at isang itak na may ukit ng araw at buwan. Itak na manggigilalas, paliwanag ni Kalisto. Pag ginamit mo ito, may kapalit. Tuwing dadanak ang dugo, nababawasan ang oras mo sa mundo. Anong ibig mong sabihin? Sa bawat laban, hindi lang lakas ang kapalit. Kaluluwa. Bigla siyang natahimik. Ngayon, hindi na lang basta si Lia ang nakataya. Ang sarili niyang buhay, kaluluwa, at hinaharap, kapalit ng isang huling laban na hindi pa niya alam kung kaya niyang harapin. At habang pinipilit niyang tapusin ang pag-ensayo, nagiging mas matalas ang kanyang pakiramdam. Minsan, bigla siyang napapalingon sa aninong dumaan sa bintana. Minsan, naririnig niya ang bulong mula sa ilalim ng sahig. Bumalik ka, Adrian. Sa bawat araw, ang anino ni Lia ay lumalapit ng lumalapit. Sa bawat gabi, ang lupa ay mas nakakabasag. At sa bawat pintig na mutya, lumalapit ang gabing hindi na siya makakatakas. Simula na mahawakan ni Adrian ang itok ng manggigilalas, nag-iba ang pakiramdam niya. Parang unti-unting lumalabo ang linya sa pagitan ng liwanag at dilim. Bawat hawak niya sa itok ay may kabigatan, hindi lang sa bisig kundi sa puso. Alam niyang may kapalit ito. Alam niyang bawat laban ay may binabayarang hindi lang sugat, kundi oras at alaala. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalakas ang presensya ng kaaway. Mula sa kagubatan, napapansin na ng mga taga-baryo ang mga alagang hayop na nawawala. Isang gabi, 7 manok ng kapitbahay ni Kalisto ang natagpuang patay, hindi kinain, kundi parang sinipsip ng tuyong itim na dila. Ang tubig sa poso ay biglang bumoho, at ang langit, kahit maliwanag ang araw, ay parang may manipis na aninong laging nakalambong. Ramdam mo ba? Tanong ni Kalisto habang pinapande ang matandang tanikalang pilak. Hindi lang tayo ang hinahanap nilang gayon. Lahat na may dugo na manunugis ay inaamoy nila. Peti mga inosente, tanong ni Adrian. Tumango si Kalisto. Ang dilim, hindi marunong pumili. Lahat ay pagkain sa gutom nito. Kaya't araw-araw, lalo silang naghanda. Tinuruan si Adrian kung paano gamitin ang mutya bilang panangga sa ilusyon at bulong. Tinuruan din siyang gumamit ng orasyon, hindi bilang panakot, kundi bilang harang sa panlilinlang. Pero sa kabila ng lahat ng pagsasanay,
may bumabagabag pa rin sa kanya. Madalas siyang nakatitig sa kawalan. Madalas, sa gabi, nagigising siya may luha sa mata dahil panaginip na naman ni Leah ang bumabalik. Sa panaginip, palaging perehong tanawin. Si Leah na nakaupo sa gitna ng madilim na kuweba, nakapikit habang may mga aninong pekot sa kanya, parang mga nilalang na may pakpak, nakalutang, walang mukha, pero humahalik-halik sa kanyang balat. Kapatid mo'y hindi na siya, isang boses ang laging sinasabi. Paggising niya, lakit ang likod niya sa pawis. Hindi ako handa, minsang bulong ni Adrian habang binabalot ang kanyang sugatang braso. Wala nang handa sa panahon ng gayera, sagot ni Kalisto. Pero ang tunay na mandirigma, lumalabang kahit takot. Minsan, habang binabantayan nila ang baryo mula sa bubong, napansin nilang walang katao-tao sa mga daan. Tahimik. Masyado. Kahit ang mga asong gala, wala. Biglang umihip ang hangin. Nang magmamasid si Adrian sa ilalim ng poste, may nakita siyang aninong gumagapang paakyat sa dingding ng isang bahay. Arang usok, pero may hugis ng babae. Ang buhok nito ay mahaba, bumubulwak sa lupa, at ang meta, pulang-pula na parang apoy. Hinawakan niya ang mutya. Kumislap ito, at biglang napatigil ang anino. Tumingin ito diretso sa kanya, kahit imposibleng makita siya sa dilim. Nagnit-nit ang halimaw. Sumirit ito paakyat, pero bago pa makalapit, binikas ni Kalisto ang dasal ng pagkabasag dahilan upang pumutok sa hangin ang katawan ng nilalang, para itong usok na naglaho. Isa sa mga tagapagbantay ng pusong itim, ani Kalisto habang hinihingal. Nagsusugo na siya ng mga aninong paniktik. Alam na niyang papalapit ka. Paano nila nalalaman ang galaw ko? Tanong ni Adrian. Hindi nila kailangan makita ka. Basta't may takot sa puso mo, naamoy nila yon. Napakagat-labi si Adrian. Ano ba matutong huwag matakot kung ang buong pagkatao mo ay punong-puno na ng lama? Hindi na rin sila nakakatulog na maayos. Si Kalisto, palagi may orasyon sa labi. Si Adrian, palaging may hawak na itok. Sa paligid ng kubo, naglagay sila ng asin, abo, at sanga ng bawang. Pero kahit iyon, unti-unting nawawalan ng bisa. Minsan, nakita nilang may dugo sa pinto ng bahay. Sa itaas nito, may ukit na hugis buwan na may mata sa gitna. Simbolo raw ito ng Tagaladas, isa sa mga hukbo ng dilim na kayang kumain ng alaala. Minsan, mas malupit pa ang mawalan ng alaala kaysa sa buhay. Bulong ni Kalisto. Huwag kang mapahawak sa kanila. Lumipas pa ang ilang araw. Lalong lumala ang paligid. Ang mga bata sa baryo, biglang nagkakasakit ng walang dahilan. May isa pang nawalan ng paningin, pagkatapos magising mula sa bangungot. At sa isang pagkakataon, habang binabantayan nila ang ilog, nakita nila ang mga isdang nagsilutangan, patay, parang nasunog kahit nasa tubig. Ang pusong itim gumigising na, sambit ni Kalisto. Nasaan siya? Tinatago siya ng 4 na aninong tagapangalada. Isa pa lang ang nawasak natin. At habang hindi pa natin natutuntun ang 3, mananatiling bihag si Leah. Bumigat lalo ang dibdib ni Adrian. Sa kabila ng lahat, ni isang bakas ni Leah ay hindi pa rin niya nakikita ng buhay. Ang mga panaginip, ang mga anino, puro pahiwatig lang, puro takot. Gabi-gabi, binubulong niya sa sarili, kapag natalo ko sila, babalik ka. Kapag natalo ko sila. Pero sa puso niya, may boses na sumisingit, aano kung huli ka na. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, may tunog ng kampana na pumailan lang sa hangin. Mababaw, malamig, at tila galing sa ilalim ng lupa. Tumeo si Kalisto. Simula na, napatingin si Adrian sa langit. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang dilim na parang gumagapang pababa sa mundo. At sa loob ng kanyang dibdib, ang mutya ay biglang kumislap. Nanginginig ang kamay niya. Ang paligid ay tila huminto. Sa kalayuan, mula sa gilid ng gubat, may mga matang pula na sabay-sabay bumukas. 1, 2, 3, 4. Ang mga tagapangalaga ng pusong itim narito na, at wala ng atrasan.
Tahimik si Adrian habang tinititigan ang mga matang pula sa gilid ng gubat. Parang sinisilaban ang paligid kahit wala namang apoy. Parang himihinga ang dilim, kumakapit sa balat, mabigat, mainit. Sa tabi niya, si Kalisto ay biglang napaluhod, hawak ang dibdib, tila nawalan ng lakas. Kalisto, sambit ni Adrian, agad na lumapit sa matanda. Hindi sila basta anino lang, sabi nito sa pabulong na tinig. May mas malalim, may mas matanda. Bago pa man niya maintindihan ang ibig sabihin, isang malakas na alingaungaw ang dumaan sa hangin, parang bulong na sabay-sabay, libo-libong tinig, pabulong pero umaalingaungaw sa bungo. Tumingin ka sa sarili mong anino, doon mo kami makikilala. Napalingon si Adrian sa lupa. Ang anino niya, na kanina ay normal lang, ay unti-unting gumagalaw ng mag-isa. Tumayo ito, at biglang naging malinaw ang hugis. Hindi siya, kundi batang lalaki, mas bata sa kanya, mas payat, pero may parehong mata. Anak ka ng liwanag, sabi ng anino. Pero hindi mo alam ang iyong ama ay mula rin sa dilim. Biglang nabitawan ni Adrian ang mutya. Tumigil ang paligid sa pag-ikot. Si Kalisto, tahimik lang, nakapikit, para bang hindi na siya naririnig. Hindi totoo, yan. Bulong ni Adrian. Ang ama ko, duwag siya. Pero hindi siya isa sa inyo. Ngunit ngumiti lang ang anino. Hindi mo ba naisip bakit hindi siya bumalik? Bakit siya biglang nawala? Dahil hindi siya umalis. Pinuntahan siya ng dilim. At pinili niya ito. Hindi, maring sagot ni Adrian. Hindi totoo, yan. Nagliyab ang mutya sa sahig at agad lumipad pabalik sa palad niya. Muli siyang naliwanagan, at ang anino ay naglaho na parang usok. Pero ang iniwan nitong salita, nakaukit na sa puso niya. Isa ka rin sa amin. Bumalik sa ulirat si Kalisto, bagsak ang katawan, nanginginig. Narinig mo ba sila? Tumango si Adrian. Sinabi nilang, anak ako ng dilim, na ang ama ko, pumili ng kadiliman. Hindi sumagot si Kalisto agad. Pero ang mga mata niya ay nagsalita bago pa man ang bibig. Matagal ko nang alam, ani na matanda. Kaya kitang tinuruan. Hindi para pigilan ang kadiliman, kundi para pagdesisyunan mo kung saan ka talaga papanig. Bakit mo ko nilinlang? Galit na tanong ni Adrian. Akala ko ba? Hindi ko sinungalingan ang puso mo, Adrian, sagot ni Kalisto. Pero minsan, ang katotohanan ay hindi agad ibinubunyag. Kasi baka hindi mo pakayanin. Pero ngayon, kailangan mong malaman. Muling bumigit ang dibdib ni Adrian. Parang binuksan ang isang pinto sa loob niya na ayaw na niyang pasukin. Pero hindi niya mapigilan. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Kalisto, bumalik si Adrian sa kanyang mga alaala. Sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanilang sira-sirang bahay, hinukay niya ang mga lumang gamit ng ama. May nakatagong sulat, dilaw na ang pepel, at puno ng kupas na tinta. Para sa panganay kong si Adrian, ang bungad ng liham. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Anak, kung binabasa mo to, malamang gising na ang dugo mo. Hindi ako umalis dahil iniwan ko kayo. Umalis ako para pigilan ang paggising ng sarili kong anino. Ako ay isinilang sa lahi ng mga kagimungan, mga nilalang na hindi isinisilang, kundi hinuhubog sa mga gabi ng puot. Pero minahal ko ang ina mo, kaya't pinili kong mabago. Akala ko sapat na iyon, pero hindi ko malabanan. Kaya't umalis ako bago pa ako tuluyang maging panganib sa inyo. Nalaglag ang liham sa kamay ni Adrian. Hindi niya alam kung matatakot siya, umaawa sa sariling ama. Bigla, mas naging malinaw ang lahat. Kaya pala si Leah, mas mabilis sumuko. Kaya pala siya, kahit walang pagsasanay, ay biglang nakakaramdam ng koneksyon sa mga nilalang ng dilim. May dugong umaago sa kanila na hindi nila pinili. Kinabukasan, hindi niya kinausap si Kalisto. Tahimik lang siya habang inaayos ang itok, inapakinis ang hawakan nito, at binabalot ng tela ang mutya. Handa ka na? Tanong ni Kalisto. Hindi, sagot niya. Pero lalaban pa rin ako. Naglakad sila patungo sa gulod, sa mismong pampang ng kuweba ng Sinalab, isa sa mga lugar na pinagbabawalang lapitan kahit na matatapang.
Dito, ayon kay Kalisto, matatagpuan ang isa sa 4 na tagapangalaga ng pusong itim. Paglapit nila, biglang lumamig ang hangin. Lumulutang sa paligid ang mga abo at may halimuyak ng nasusunog na balat. Sa itaas ng kuweba, may palatandaan. Isang malaking pugad ng uwak pero ang laman nito ay hindi itlog, kundi mga meta. Mga meta ng nawawala. Huwag kang tititig, babala ni Kalisto. Pero huli na. Isa sa mga mata ay kumurap. Biglang humigpit ang paligid. Tumindig ang mga halaman. Lumabas mula sa kuweba ang nilalang, matangkad, payat, at may balat na parang nabiyak na kahoy. May 4 na braso at pulang buhok na mistulang buhay. Ano ang tawag diyan? Bulong ni Adrian. Sinanggayke, sagot ni Kalisto. Tagapangalaga na alaala. Kapag nakuha niya ang panaginip mo, hindi mo na ito may babalik. Biglang lumipad ang buhok ni Nanggayke. Tumama kay Kalisto. Napatigil ang matanda. Kalisto, sigaw ni Adrian. Ngunit nanatiling nakatayo si Kalisto, tulala. Tumatagaktak ang pawis niya at unti-unting lumuluha. Anong nangyayari sa kanya? Nagaw ang alaala niya. Sagot ng tinig sa likod. Agad siyang lumingon at tumambad ang isang batang babae. Si Leah. Ngunit iba ang kanyang mga meta, itim, walang puti. At sa likod niya, naroroon ang aninong gumagalaw. Ngumiti si Leah, malamig. Kuya, alam mo na ba? Hindi kita hinihintay para iligtas ako. Himigpit ang hawak ni Adrian sa mutya. Hinintay kita para tuluyan na kitang isama. At sa gabing iyon, hindi lang kadiliman ang bumalot sa paligid, kundi ang tanong na hindi na niya kayang takasan. Humigpit ang hangin sa paligid. Parang lahat ng alon ng hangin, lahat ng puso ng lupa, lahat ng sigaw ng gabi ay sabay-sabay tumigil. Si Adrian, hawak ang mutya sa isang kamay at ang itak sa kabila, nakatayo sa harap ni Leah, kapatid niyang dating masayahin, mahilig tumawa, at laging kumakapit sa kanyang braso kapag may kulog sa gabi. Pero ngayon, ibang nilalang na ang nakaharap niya. Ang mukha ay siya pa rin, pero ang mga mata ay itim na parang hukay ng kaluluwa, at ang tinig malamig na parang gabi bago ang bagyo. Leah, mahinang tawag ni Adrian. Hindi mo ako kalaban. Ngumisi ang kapatid. Hindi mo rin ako maliligtas, kuya, kasi hindi na ako ang dating ako. Mula sa likuran ni Leah, gumapang ang anino. Mabilis itong dumaan sa lupa, umikot sa paligid at parang lumalalanggoy sa hangin. Sa bawat ikot nito, nararamdaman ni Adrian ang pagbagsak ng lakas sa katawan. Nanghina ang tuhod niya, pero hindi siya bumitaw. Leah, kung naririnig mo pa ako, kung kahit kaunti ako pa rin to. Si kuya, muling mumisi ang dalaga, pero may bahagyang panginginig ang mga labi. Doon napansin ni Adrian, may labanan sa loob. May sigaw na gustong kumawala. Hindi pa tuluyang nakuha ng kadiliman ang kapatid niya. Biglang lumipad si Nanggayke, tagapangalaga na alaala, paikot sa kanila. Ang mga buhok nito'y parang mga ahas na tumutusok sa lupa. Pilit na hinuhuli ang anino ni Adrian. Tumakbo siya sa gilid. Pilit iniiwas ang sarili habang binibikas ang dasal na itinuro ni Kalisto. Sa liwanag ng araw, sa lakas ng alaala, magtago ang dilim. Kumikit siya. Hinawakan ang mutya at iniwang kumikislap sa gitna ng palad. Biglang kumidlat sa gitna ng gabi. Hindi mula sa langit, kundi mula sa loob ng lupa. Nagsisigaw si Nanggayke, natamaan sa gitna ng katawan ng bokso ng liwanag. Nagsabog ito ng mga alaala sa hangin, para mga bulan na lumulutang. Bawat isa ay imehe ng iba't ibang tao, iba't ibang panahon. Isa doon ang mukha ng kanilang ina. Bata pa si Leah noon. Nakaupo sa kandungan ng ina, habang inaawit nito ang lumang lulabi. Sa gabi ng katahimikan, ako'y kasama mo. Napaluha si Adrian. Leah, tawag niya, mas malakas na ngayon. Naalala mo pa ba ang kantang yon? Si Mama, hindi niya tayo iniwan. Lumaban siya para sa atin. Gaya ng ginagawa ko ngayon. Ang anino ni Leah ay biglang nangisay. Napatigil ito. Umunggol, sumigaw, parang nasusunog.
Umambang lalapit si Adrian pero biglang nagsalita ang isa pang tinig, familiar, mababa at puno ng puot. Huwag mo siyang lapitan. Ako ang may hawak sa kanya ngayon. Mula sa pinakaloob ng kuweba, lumitaw ang huling tagapangalaga. Isang nilalang na mukhang tao, pero ang balat ay yari sa abo at sa kanyang dibdib, pulang-pula ang kumikislap, ang pusong itim. Adrian, sabi ng nilalang, isa kang kabalintunaan. Anak ng kadiliman, ngunit may pusong ayaw magpaalipin. Pero huli na, ang kapatid mo ang magiging katawan ng dilim. At ikaw ang magiging unang sakripisyo. Tumindig si Adrian. Hinigpitan ang hawak sa itok. Baka mali ka ng tinaya. Hindi ako ang isusuko. At hindi ako aalis dito nang hindi siya kasama. Sumugod ang nilalang. Mabilis. Isang iglap. Nasa harap na siya ni Adrian. Tumama ang kamao nito. Tumalsik si Adrian sa bato. Sumuka siya ng dugo. Nanginginig ang katawan, pero agad siyang tumayo. Tumalon siya paikot. Tumama ang itak sa balikat ng halimaw. Pero imbis na dumugo, parang bakal lang na may lumang gasgas ang epekto. Hindi mo ko matatalo sa dahas, sabi ng halimaw. Kailangan mong sumuko. Ngunit hindi ang itok ang tunay na sandata ni Adrian. Sa gitna ng kanilang laban, hinagis niya ang mutya kay Leah. Leah, sigaw niya. Alam kong nandiyan ka pa. Nahulog ang mutya sa paanan ng kapatid. Saglit itong napatigil. Parang huminto ang oras. At unti-unting, ang mutya ay kumislap. Lumulutang ito paakyat, dumampi sa dibdib ni Leah at bigla siyang napasigaw. Isang sigaw na masakit, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa gulo ng loob. Umalingaw-ngaw ito sa kuweba. Tumigil sa pag-atik ang halimaw. Mama, bulong ni Leah. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Unang beses na nakita ni Adrian sa mga araw ng kadiliman. Dahan-dahang naglaho ang itim sa mata niya at muling lumitaw ang puti. Kuya, tumayo si Adrian. Nilapitan ang kapatid habang ang pusong itim ay nagsimulang manginig. Hindi pa huli ang lahat, bulong niya. Hindi kanila pag-aari. Ngunit sa huling hakbang niya, lumipad ang nilalang patungo sa kanila. Hawak ang apoy mula sa kanyang puso, sabay sigaw ng orasyon ng pagiganti. Tatama sana ito kay Leah. Mabilis na itinulak ni Adrian ang kapatid. Tinanggap niya ang atik. Napahandusay siya sa lupa, sugatan, nanginginig ang buong katawan. Lumalabas ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Kuya, sigaw ni Leah, ngayon ay ganap ng gising, nakaluhod sa tabi niya. Buhay ka, yun lang ang mahalaga. Bulong ni Adrian, mahina na ang boses. Ngunit sa huling sandali, habang papikit na si Adrian, sumilay ang kakaibang liwanag mula sa kanyang dibdib. Umiinit ang mutya sa loob ng katawan niya. Tumasok ito sa kanya. At bigla, ang paligid ay nayanig. Napaetras ang nilalang. Sumisigaw. Hindi pwede. Hindi siya dapat maging sisidlan ng liwanag. Tumayo si Adrian, sugatan, duguan, pero buhay. Ang balat niya ay tila nilalamon ng liwanag at dilim sa parehong oras. Isang hiyaw ng lakas ang kumawala sa kanya. Isang liwanag ang sumabog sa buong kuweba. At pagbalik ng katahimikan, si Adrian at Leah ay makatabing nakaluhod. Walang bakas ng halimaw. Walang pulang puso. Walang anino. Pero sa gilid ng kuweba, sa pinakaitim na sulok, may naiwan. Isang meta. Isang pulang meta. Nakatingin pa rin sa kanila. At sa loob ng katahimikan, isang tanong ang bumalot kay Adrian habang yakap ang kapatid. Umaga na. Sa wakas, tumatak na ang sinag ng araw sa bungad ng kuweba. Para bang isang mahabang bangungot ang napawi. Pero iniwan nitong sugatan ang katawan at kaluluwa nina Adrian at Leah. Tahimik ang paligid, pero ang puso ni Adrian ay puno ng tunog, tibok ng takot, kirot ng alaala at bahagyang pag-asa. Hawak pa rin niya si Leah, nakayakap sa kanya. Pareho silang pawisan, maputik at laspag. Pero buhay. At sa mundong ginagalaw nila, ang mabuhay ay isa ng tagumpay. Kuya, bulong ni Leah, mahina pero buo. Totoo ba ito? Tapos na, hindi agad nakasagot si Adrian.
Tumingala siya sa kisem ng kuweba, kung saan minsan nakubli ang halimaw, kung saan minsan silang ginapos ng dilim. At doon, isang saglit ng katahimikan ang lumipas. Naramdaman niya ang ihip ng hangin na parabang ginawaran siya ng sagot. Hindi ko alam kung tapos na, sagot niya, pero buhay tayo. At malaya ka na. Napahigbi si Leah. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang naalala. Ang lahat ng muntik na mawala sa kanya. Tumulo ang luha niya sa balikat ni Adrian. Mahigpit siyang yumakap, parang bata na nawalan ng laruan, at ngayon ay muling niyayakap ang kanyang mundo. Nang makalabas sila sa kuweba, sinalubong sila ni Kalisto, ang matandang albularyo na siyang nagbigay sa kanila ng daan, ng mutya, at ng sagot. Nakahawak siya sa kanyang tungkod, at bagamat tila mas tumanda pa sa huling pagkikita, may ngiti sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin, sabi niya habang tinutulungan silang tumayo. May mga sugat na kailangan lang yakapin, para hindi na muling masaktan. Tumango si Adrian. Nakita namin ang totoo, Lolo. Ang dilim, hindi laging halimaw sa labas. Minsan, nasa loob. Pero sa loob din nanggagaling ang liwanag, sagot ni Kalisto. At yun ang hindi kayang sakupin ng kahit anong aswang. Ilang araw silang nanatili sa lumang bahay sa paanan ng bundok, nagpapagaling, tahimik, at iniisip ang mga nangyari. Sa mga panaginip ni Adrian, bumabalik ang mga mata ng halimaw, ang tinig ng kanilang ina, ang pagyakap ni Leah. Pero ngayon, hindi na ito kabisera ng takot. Isa na itong paalala. Sa isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin, tahimik na nagtanong si Leah, Kuya, paano kung bumalik sila? Saglit siyang tumingin sa langit si Adrian bago sumagot. Baka nga bumalik sila. Baka sa ibang anyo. Baka hindi na sila aswang, kundi mga taong walang malasakit, mga pangarap na pinapatay ng takot, o mga alaala na gusto tayong kainin. Pero hindi na tayo magpapakain. Kasi alam na natin, hindi tayo mag-isa. Sa pagbabalik nila sa bayan, maraming tanong, maraming bulong. May mga nagsabing nawawala sila sa kabundukan. May mga nakakita raw ng apoy mula sa kuweba, ng mga aninong naglalaban. Pero wala silang sinabi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang hindi lahat ay handang tumanggap ng katotohanan. Bumalik si Adrian sa kolehiyo, tahimik, mas seryoso, pero mas buo. Si Leah naman ay muling nag-aral, pero sa bagong paaralan. Sa tuwing magkasama sila, may mga saglit ng katahimikan, pero hindi ito awkward. Isa itong katahimikang puno ng unawaan. Ang mutya, nasa isang kahon, nakalagay sa ilalim ng kama ni Adrian. Minsan, kumikislap ito sa gabi, isang paalala na hindi pa tapos ang lahat, pero ngayon ay may tagapangalaga na. At sa huling gabi ng tag-init, bumalik silang muli sa paanan ng bundok, kasama si Kalisto. Dito, inilagay nila ang isang maliit na bato sa gilid ng kuweba, may ukit. Sa liwanag ng pagkakapatid, natutunaw ang kahit anong kadiliman. Tahimik silang nanalangin. Si Adrian, hawak pa rin ang bigat ng lahat ng nangyari. Hindi niya makakalimutan ang pakiramdam na mamatay at muling mabuhay, ang panandaliang naisip niyang mawala si Leah, ang takot, ang galit, ang sakripisyo. Pero sa puso niya, isang bagay ang nananatili. Hindi siya pinili dahil malakas siya. Inili siya dahil marunong siyang magmahal kahit sa gitna ng kadiliman. At sa huli, yon ang tunay na sandata. Kaya habang umuulan na mahihinang bituin sa langit, habang humihimig ang hangin ng bagong umaga, habang tahimik na lumalakad pabalik sa bayan ang dalawang magkapatid, naisip ni Adrian ang isang bagay.